sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Sana po ay masaya kayo ngayon habang nakikinig sa aking kwento sa Papa Dudut Stories sa Papa Dudut YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lenny. 23 years old, silent listener ako ng Papa Dudut Stories since 2022. First time ko lamang pong mag-share ng story. Dahil kagabi ko lang po naisip na i-share ko itong naging experience ko. Isa itong kababalaghan at aaminin kong mahirap po itong paniwalaan. Lalo na sa makabagong panahon ngayon ay halos wala nang naniniwala sa mga multo at mga nilalang na paranormal. Papadudot lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Wala kaming permanenteng bahay kasi nangungupahan lamang kami. Minsan napapalayas pa kami dahil hindi kami nakakabayad ng utang. Pero sa kabila noon, ay masaya pa rin naman kami, nagmamahalan ang mga magulang ko. At ni minsan ay hindi naman sila nagpabaya sa amin. Nakakakain pa rin naman kami ng 3 beses sa isang araw. At nakakapag-aral pa rin kami sa kabila ng mga pagsubok na pinansyal. Samantala, relihiyoso ang pamilya namin, Papa Dudut. Hindi kami naniniwala noong una sa mga kababalaghan at katatakutan dahil alam naming hindi yon pahihintulutan ng Diyos. Kaya lumaki akong matapang. At hindi ako takot sa dilim. Pero Papa Dudut, magbabago ang lahat ng yon. Noong nag-grade 6 na ako. Madaming schoolworks noong mga panahon na yon kaya nagpasya kami na sa iisang bahay ang pupuntahan namin. Sa bahay ng kaibigan kong si Chiara. Pagkatapos ng school, mga 1 PM ay nagpunta na kami doon sa bahay ng classmate namin. Yung bahay ng classmate namin ay nakakatakot pong tignan. Hindi ito magandang tignan dahil nakakatakot siya. Siguro isa katandaan na rin ng bahay. Pero sa kabila noon ay hindi ako natakot. Pagpasensyahan nyo na ang bahay namin ha. Nangungupahan lang kasi kami. Wika ni Chiara sa aming mga classmates niya. Huwag kang magagalit ha, pero haunted house ba ang bahay ninyo? Wika ng isa kong kaklase. Speaking of haunted house, medyo babalaan ko na kayo kasi may mga kakaibang nangyayari sa bahay namin. Natatawang wika pa ni Chiara at hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o nagbibiro lamang. Ayon, nakita ko sa reaksyon ng mga kaklase ko na natatakot na sila. Pero ako ay hindi. Hanggang sa simulan na namin ang mga gawain namin. At pagkatapos noon, nagtakutan kami. Nagkwento rin si Chiara tungkol sa mga katatakutan doon sa bahay na tinitirhan nila. Bali hanggang 3rd floor yung bahay na yon pero malawak ito. Madaming mga gamit na luma doon. Sa side na yon ay hindi doon nakatira yung kaibigan ko. Maliit lang ang sakop nila.
Napagdesisyonan naming lahat na umakyat hanggang sa third floor. Kaso'y mahirap umakyat dahil nakalakang pintuan papunta doon. Bale, may hagdanan pa noon bago yung pintuan. Umakyat muna ang mga lalaki, sumunod naman ang mga babae. Pero ako ay nagpahuli na kasi wala ako sa mood doong mga sandaling yon. Noong una, natatakot akong umakyat hindi dahil sa multo, kundi may fear of heights ako. Noong nakakyat na kaming lahat ay nagtutulakan kami at nagtatawanan para pampaalis ng takot. First floor pa lang, nakakita na kami ng piano. Luma na ito. Nauna si Chiara para i-tour kami sa bahay na yon. First floor pa lamang ay takot na ang mga kaklase ko. Pero wala namang kaming nararamdaman at nakikita dahil siguro nga hindi nakabukas ang third eye namin. Bumalik kami sa baba at naiwan si Chiara. Takot na takot kasi sila kaya bumaba na kami. Nagalit si Chiara noon dahil iniwan siya. Kaya ako ang inaya niya para umakyat muli. Noong una hindi ako sumang-ayon kasi parang biglang sumakit ang balikat ko pero noong pinipilit niya na sumama ako, ay sumama na lamang ako. Saktong may dala akong cellphone noon kaya may bala kami na videohan ang nakakatakot na bahay. Nakakyat na kami hanggang second floor. Madaming lumang gamit, pinakita niya sa amin yung libro na sobrang luma na. Nakalimutan ko na ang nakalagay doon sa libro na yon. Pagkatapos noon ay umakyat na kami sa third floor at doon na ang rooftop. Pinakita niya sa akin yung CR doon na parang may dugo. Pagkatapos noon ay buwaba na kami at pinakita sa mga kaklase namin ang video. Wala namang nakita na multo kahit na ano. Pero nagulat kami nang biglang tumunog ang piano doon sa video. Nagtaka ang lahat kasi tumutunog yung piano kahit wala namang nagpapatugtog o gumagamit noong time na yon. At kahit isa sa amin ay hindi marunong magpiano. At saka hindi namin narinig na tumunog ang piano habang naroroon. Yun lang ang napansin namin sa video kaya takot na ang mga kaklase ko noon. Nagpasya na kaming umuwi na. Nasa loob na si Chiara. Pauwi na talaga kami pero napatigil kami nang marinig ulit namin ang tunog ng piano. Katunog ito ng nasa video. Wala talagang tao sa taas noon kasi nasa loob na ng bahay si Chiara. At nasa labas na kaming lahat. Noong narinig namin yon ay kumaripas kami sa pagtakbo at nagsigawan pa. Lahat kami ay naglakihan ang mata. At sinabi ko sa sarili ko noon na hindi na ako babalik doon. Maraming beses na rin kasi akong nakapunta doon at sobrang lakas nung tunog ng piano kesa sa narinig namin sa video. Nalaman na rin ni Chiara yung nangyari pero wala naman daw siyang narinig na tunog ng piano. Lumipas sa mga araw at linggo at nakalimutan ko na yung nangyari kay Chiara. Nabalitaan ko na lang din sa kaklase ko na lilipat na sila ng bahay. Sabi pa ng isang kaklase ko ay good decision daw yon. Kasi mahirap daw tumira sa isang bahay na puno ng mga multo. Nakakasira daw sa mental health. Samantala sa bahay namin, narinig ko naman ang mga magulang ko na nag-uusap sila tungkol sa renta ng bahay. Tumaas kasi ang upa at narinig ko na parang hindi na nila kakayanin ang renta. Kaya kinausap nila kaming magkakapatid at sinabing lilipat na kami ng bahay. So yun na nga, agad kaming nagbabalot na ng mga gamit namin and after 2 weeks ay natuloy na ang paglipat namin. Hindi ko pa alam kung saan kami lilipat kaya na-excite ako. Pero yung excitement ay napalitan ng kaba nang malaman ko at makita kong lilipat pala kami sa haunted house na tinitirhan dati nila Chiara at pamilya niya. Oo, Papa Dudut. Sabi ko kanina,
Hindi ako naniniwala sa mga multo pero for the first time ay talagang kinabahan ako. Habang nag-aayos na kami ng aming mga gamit ay ikinuwento ko sa kanila na dating nakatira doon ng kaklase ko. At sinabi kong may multo sa bahay. Pero as expected ay hindi naniniwala ang mga magulang ko. Kahit pa ang creepy ng vibes ng paligid. Katwiran nila ay mura lang daw ang upa namin. Katumbas ay kalahati ng upa sa dati naming tinitirhang bahay. At nainganyo ang mga magulang ko kasi malaki nga ang bahay hanggang 3rd floor. At dahil sa malaki ang bahay ay nagpaplano sina mama at papa na kupkupin na rin si Lola Helen. Ang lola ko sa mother's side. Diabetic si Lola Helen at every time ay tumataas yung sugar or bumababa. Natatakot talaga kami para sa kanya dahil minsan para na siyang may stroke. So yun na nga, tumira na nga sa amin si Lola Helen at masaya naman kami kasi close namin ang aming lola at siyang tumatayong pangalawang ina namin. Maalaga siya, mabait at mahaba ang pasensya at kahit na diabetic si Lola ay kumikilos siya sa bahay, naglilinis, naglalaba at nagluluto ng pagkain namin. Samantala makalipas ang isang buwan dahil na rin sa pakiusap ni mama sa aking ama. Pumayag din sila na tumira kasama namin sina Tita Gina at ang anak niyang lalaki na si Renz. Kakahiwalay lang kasi nito sa asawa at wala silang ibang matutuluyan. Pumayag si Papa kasi malaki naman ang bahay at doon sa 3rd floor tumira sina Tita Gina at ang pinsan ko. Sa kabilang banda, habang naroroon kami sa aming bagong bahay na tinitirhan, ay unti-unti na kaming nakakaramdam ng mga kababalaghan. Although wala ni isa sa amin ang naniniwala sa multo. Nagsimulang makaranas kami ng mga yabag sa hagdanan. Yung akyat baba na parang nagmamadali pero pag chinek mo ay wala kang makikitang tao. Kapag gabi naman ay naririnig mong nagbubukas ng kusa ang mga gripo sa kusina at mga banyo. Minsan ay nagugulat na lamang kami at bumabagsak ang mga kaldero sa sahig. At minsan din ay na-experience kong makita na gumagalaw ng kusa ang mga gamit sa kusina tulad ng mug, kubyertos, plato at iba pa. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay medyo kinakabahan ako. Isang araw ay nagpahatid yung pinsan kong lalaki sa 3rd floor. Sabi niya sa akin ay ayaw niyang umakyat doon ng mag-isa. Si Tita Gina kasi nasa trabaho at ang pinsan ko naman ay walang pasok sa school noong araw na yon. Pag-akyat namin sa 3rd floor ay saka nagkwento si Renz sa akin na may mga nararamdaman nga siyang nakakatakot sa bahay. Nagkwento siya na kapag gabi ay meron daw silang naririnig na tumatawa na isang babae. Nung una'y binabaliwala ko lang ang mga yon hanggang sa dumating ang gabi na kinakatakutan niya. Habang natutulog ay bigla siyang nakarinig na parang may bumubulong sa kanya. Pagdilat niya sa mata ay bumungad sa kanya ang mukha ng isang maputlang babae na nakaputi at nakapaibabaw ito sa kanya. Siyempre natakot siya at gusto niyang sumigaw. Pero hindi raw niya magawa kasi para bang na-paralyze ang buong katawan niya. Kaya ang tanging nagawa niya ay umiyak na lamang at pumikit. Pero sa awa naman ng Diyos, after 3 minutes ay bumalik ang katawan niya sa dati. At sa pagdilat niya ay wala na yung nakakatakot na imahe ng babaeng multo. Marami pang ikinuwento sa akin si Renz. Bukod sa babae ay may nagpapakita sa kanyang lalaking anino. Hindi naman daw ito nagpapakita ng direkta sa kanya pero parang nakikita niya ito sa kanyang peripheral vision. Noong una'y binabaliwala lamang niya ito pero kinikilabutan na rin siya. Lalo na nung isang beses habang naliligo siya sa CR. Doon sa 3rd floor ay biglang may nakita siya na kung anong nilalang na nakatayo sa pintuan. Bagamat nawala din daw ito ay nag-iwan ito ng matinding takot para kay Renz. Samantala after 3 months simula nang lumipat kami
sa bahay na yon ay nagkaroon kami ng mini reunion ng mga kamag-anak. Siyempre doon sa bahay namin yon ginanap. Maraming nagsipuntahan at karamihan sa kanila ay galing pa ng Maynila. Balibiglaan ang naging plano pero agad namang nakapaghanda sina Mama at Tita Gina. At ilang araw bago ang nakatakdang reunion ay may mga kamag-anak kaming nauna nang dumating at nakitulog muna sa amin pansamantala. Isang madaling araw pagkarating ng ilan sa mga close kong pinsan. Nagkwentuhan muna kami sa may kusina tapos ay mga 4 AM ay doon pa lamang kami tinamaan ng antok. Kaya ayon kanya-kanyang pwesto na kami para matulog. Yung mga pinsan kong 14 and 16 years old na lamang ang naiwan sa kusina dahil naglalaro pa ito ng ML dahil doon lamang sa may kusina malakas ang signal. So ayun na nga, natulog na kami at nagising na kami bandang 9 AM. Kinaumagahan, papadudot pagbaba ko sa kusina. Sumalubong agad sa akin ang pinsan kong 14 anyos. Tinanong niya ako, Ate Lenny, sinong tutulog sa kwartong yan? Tanong niya sa akin at ang tinuturo niya ay yung nag-iisang kwarto sa kusina. Wala, tambakan lang namin yan ng mga gamit, sabi ko. Wala na ba natutulog dyan? Parang may gustong i-insist sa akin ang pinsan ko. Maniwala ka sa akin, walang natutulog dyan. Bodega yan, sagot ko. Pagkatapos noon ay binuksan ko yung kwarto at ipinakita ko sa kanya ang laman. Nagulat naman ang pinsan ko. Ate, kasi kanina nakita namin ni Jason na may pumasok dyan na matanda tapos nagmagandang umaga pa kami at humingi ng pasensya kasi maingay kami sa paglalaro. Akala namin na istorbo namin siya sa pagtulog, wika ng pinsan ko. Narinig naman ni Tita Gina ang usapan namin. Alas 5 niyo siya nakita. Madalas siyang magpakita ng ganong oras kasi nakikita ko rin siya, aniya. Kinabahan naman ang mga pinsan ko at naikwento nila yon sa kanilang mga magulang. Sa kabilang banda ay naisagawa naman ng maayos ang mini reunion ng magkakamag-anak. Masaya naman pero may mga naririnig akong kwentuhan tungkol sa mga na-experience nilang kababalaghan at katatakutan sa bahay namin. Hindi na lamang namin pinansin yon, bagamat nakakaramdam na kami ng takot sa dibdib namin. Samantala nasabi ko kanina na diabetic si Lola Helen. Isang beses inatake siya ng pagbaba ng sugar niya. Kagagaling ko lang noon sa school nung naabutan ko si Lola na nakahiga sa higaan niya habang binabantayan siya ng mama ko. Nakita ko na may timba doon na may suka, kaya agad kong tinanong kay mama kung ano ang nangyari. Sabi niya ay buwaba naman daw ata yung sugar ni Lola. Tinanong namin si Lola Helen kung gusto niyang magpa-ospital pero ayaw niya. Papadudot, matagal nang ilang araw na nakahiga lang siya. As in, kailangan mo talaga siyang alagaan kasi hirap siyang tumayo at gumalaw ng mag-isa. Pero kahit na ganoon ay hindi naging ugali ni Lola na magpabantay. Sa kabilang banda naman, every weekend ay umuwi yung pinakapaboritong apo ng lola ko, si Kuya Mark. Anak siya ni Tita Gina pero nagwo-work ito sa Maynila. Kaya nagbo-boarding house ito doon at once a week lamang ito kung dumalaw sa amin. So yan na nga, dumalaw si Kuya Mark at nung gabi na yon, siya muna ang nagbantay sa lola ko. Kinabukasan nagsabi si Kuya na bakit ganon si Lola Helen. Ang bigat-bigat daw, parang habang inaalalayan ay lalong bumibigat. Kaya lalong nag-alala sila mama. Pero nagpatuloy lang si Kuya Mark sa pag-aalaga kay Lola. Kinagabihan ay umalis na si Kuya Mark para bumalik ng Maynila. Mga bandang alas 3 ng madaling araw ay nagising ang mama ko dahil narinig niya na parang umuungol yung lola ko. Kaya lumabas siya ng kwarto at pinuntahan niya si Lola. Pagkakita ni mama kay Lola Helen, nagulat siya na nang dudumilat daw ang mata nito at tinatawag daw nito yung mga kamag-anak namin na namatay na. Kaya ang ginawa ni mama ay tinawag niya si Lola at nagulat daw siya nang magulat din daw ito sa kanya na parang nakakita ng multo.
Pero napahinto si mama pagpasok sa kwarto ni Lola kasi parang may malamig daw na hangin na sumalubong sa kanya. Pero hindi na niya ito pinansin dahil chinek niya muna si Lola Helen. Sinisigurado muna ni mama na okay si Lola Helen at iniwan niyang bukas ang ilaw dahil sabi ni Lola Helen ay huwag na daw siyang samahan doon. Kinabukasan ay ganoon pa din si Lola Helen, nangihina na hindi maintindihan. Kaya mga bandang 5 p.m. ay pinaayusan sa amin ni Tita Gina si Lola Helen, dadalhin daw sa manggagamot o albularyo. After ko siyang bihisan ay nagpasama siya sa akin na mag-CR. Nang pupunta kami ay kaya niya namang lumakad pero may gabay ko pa din, pero after niyang mag-CR ay hindi na siya makatayo sa bowl. Kaya tinawag ko na yung dalawang pinsan ko dahil bigat na bigat ako sa lola ko. Agad namang pumasok si Jason pero kahit dalawa na kami ay ganun pa din. Napakabigat niya talaga. Tinawag na din namin ng mama ko para magpatulong. After namin siyang mailabas sa CR ay umalis na sila mga 8:00 siguro yon nang umuwi sila sakay ng sasakyan ng tita ko. Pag-uwi ay tinanong ng tita ko kung ano ang ginagawa kay Lola Helen. Ang sabi ng mama ko, may karga o sapi daw si Lola Helen. Nung una daw ay hinihilot lang daw si Lola Helen pero bigla daw nag-iba ang pakiramdam ng albularyo. Kaya kumuha ito ng isang bato at pinalagay ito sa noon ng lola ko. Dito na nagsimula na magsisigaw ang lola ko. Tinanong siya kung sino daw siya. Ang tanging naging sagot lang daw nito ay demonyo, papatayin ko silang lahat. Kaya matapos nilang gamutin si Lola Helen ay nakauwi na ito at nakakalakad na, pero kinabukasan ay napilitan na sila mama na ipa-ospital si Lola Helen dahil nagpatuloy ang abnormalidad sa katawan nito. Makalipas ang ilang araw ay na-discharge na siya. Pero dahil sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya sa katigasan ng ulo niya, ay mas minabuti nila mama na iuwi muna si Lola Helen sa bahay. Papadudot halos 2 linggo rin siyang gano'n na halos doon na siya sa higaan niya nakakaihi. Mahinang mahina na para bang ilang araw na lamang ang itatagal niya. Bumisita na rin sa kanya ang mga kapatid at ilang kakilala dahil sa mga senyales na ipinapakita niya na parang mawawala na siya. Sobrang awang-awa kami noon sa lola ko. Pero isang madaling araw ay bigla na lamang nagising ang mama ko dahil naririnig niya ang tawag ng lola ko. Paglabas niya sa kwarto ay nakita niya yung lola ko na balisa sa higaan. Kaya nilapitan niya ito at pinunasan. Pero habang pinupunasan niya ito at walang tigil ito sa pagsabi ng, "Anak, huwag mo kong iiwan dito." Sa pag-aalala ay kinuha ni mama ang cellphone niya at sinubukang tawagan ang mga kapatid niya at maging ang kapatid ng lola ko. Pero sa oras na yun ay wala siyang matawagan kahit kami ay hindi niya magising. Kaya bumalik na lamang siya sa tabi ng lola ko at pinunasan na lamang niya ito ulit. Pero habang pinupunasan niya ito at nag-iiba ang hulma ng mukha. Pero maniwala man kayo sa hindi ay mukha ng ibang matandang babae ang lumalabas. At sinabi nito na patawarin daw sila. Natatakot man si mama sa mga nakikita niya ay tinapangan niya at hinawakan nito ang mukha ng lola ko at sinabing, "Ano bang kasalanan namin sa inyo? Bakit pati ang Lola Helen ko ay ginaganyan ninyo? Hindi namin kayo kilala pero bakit pati kami ay dinadamay ninyo? Umalis na kayo sa Lola Helen ko. Huwag niyo siyang pahirapan dito, sa iba niyo na lamang gamitin yan dahil hindi naman namin kayo inaano. Umalis ka sa katawan ng Lola Helen ko. In Jesus' name, Amen." Ay unti-unting bumalik sa dati ang mukha ng lola ko at mga ilang araw ay bumuti na ang kalagayan niya. Sa kabilang banda nang bumuti na ulit ang lagay ni Lola Helen, ay narinig kong nag-uusap sina mama at tita Gina. Pinag-uusapan nila ang history ng bahay na tinitirhan namin. At ayon sa mga kapitbahay namin na matagal na sa lugar ay may pinatay daw na isang matandang babae at apo niyang lalaki sa loob. Partikular sa 3rd floor at sa kwartong malapit sa kusina na ginawa naming bodega. Ang pumatay ay mga kamag-anak din nila. Simula daw noon ay naging haunted na ang bahay na yon at lahat ng umuupa doon ay hindi tumatagal ng 2 months.
Kami nga lang daw ang tumagal doon. Pero alam mo Papa Dudut, sa kabila ng pagiging bahay ng kababalaghan ay hindi pa rin kami umalis doon at eto nga hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Magsi 6 years na kami dito. Kumpleto pa rin kami, ako, sina Mama, Papa at mga kapatid ko, si Lola Helen, si Tita Gina at si Renz. At kahit na puno ng kababalaghan ang tinitirhan naming bahay ay masaya pa rin kami sa bahay na ito. At saka wala namang nangyayaring masama sa amin, siguro ay dahil sa malakas naman ang pananampalataya namin sa Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muli at maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y magustuhan ninyo ang totoong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Lenny. Maraming salamat Lenny sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Katulad ng mga nakaraang kwento natin ay hindi maiiwasan talaga na minsan ay titira tayo sa bahay na may nakatirang mga nilalang na hindi nakikita. Ganun pa man ay kung malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon, walang rason para ikaw ay matakot. Ang multo lang yan. Hindi yan makakapanakit ng iba. Maski mga elemento, mabubuti man yan o masama, hindi kanila masasaktan hanggat alam nilang binabantayan tayo ng Panginoon. At katulad ng sinasabi ko po sa inyo noon, okay lang na tumira sa haunted house basta't hindi ito makakasira sa inyong mental health. Kapag hindi kayo matahimik sa haunted house na tinitirhan ninyo ay huwag na kayong manghinayang at lumipat na kayo ng bahay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na aming ina-upload na rated by Jason Steele. Manood ng Papa Dudut Family YouTube channel at manalo sa kada post namin. Kung paano, syempre hanapin niyo po yan sa homepage ng channel na ito ang mga link ng Kaistorya at ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.